kapurihan ng ating Diyos sa oras na ito. Lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon. Ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri ng pagsambay sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Lahat ng papuri sa iyo, Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay Ikaw ko'y lamang ang karapat sa dapat. iyo. Lahat ng papuri sa iyo lamang, ang buhay ko'y sa iyo. Papuri sa kataas-taasan, papuri Sige po, patuloy nating purihin ang ating Panginoon dahil deserve niya. Karapat dapat siya. Purihin ka, Jesus. Hari ng langit, Hallelujah. hari ng buhay ko, papuri sa kataas-taasan, papuri sa aking tagapagligtas, purihin ka, Jesus, hari ng langit, hari ng Panginoon, Jesus, patuloy ka po namin pinapupurihan, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Salamat, Panginoon. Ibinigay mo yung buhay mo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Karapat dapat ka sa aming papuri. Karapat dapat ka sa aming pagsamba, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay ng buhay sa amin. Kaya kami naririto ngayon ay dahil lamang sa iyo, Panginoon, dahil sa biyaya mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa oras na ito, we ask for your forgiveness, Panginoon, sa amin, sa bawat isa na naririto, Panginoon. Kung meron naman kami minsang mga part sa buhay namin, Panginoon, na hindi ka namin nabibigyan ng papuri, Panginoon. Kung hindi ikaw yung nagiging Diyos namin, Panginoon, patawarin niyo kami, Panginoon. At sa oras na ito, inaayahan po namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Holy Spirit, welcome. Sige po, sa oras na ito, iayahan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Sabihin natin, Holy Spirit, I welcome you. You are welcome to move in this place, Holy Spirit. Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We acknowledge you, Holy Spirit. We acknowledge you, Holy Spirit, in this place. You're all I need. You're all I need. You're all I breathe. It's you that I'm thirsty for. You I see. It's you I see on bended knee. It's you that I'm wanna worship you. longing for. I wanna worship you, Holy Spirit and in truth, we will worship you. Spirit and in truth. Longing for your anointing. Fall on us, Holy Spirit, today. Fall on us, Holy Spirit. Let it fall Holy from Spirit, Holy heaven. Holy Spirit, Holy Spirit, come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, out
wala po na tayong ibang iisipin. Your oil anointing, Holy Spirit, Holy Spirit, come Holy Spirit, come Send pa po, Holy out Spirit. your oil anointing, Holy Welcome you, Holy Spirit. Spirit, Spirit of God. Holy Come, Holy Spirit. Spirit, Come, Holy Spirit. come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. out your oil We welcome you, Holy anointing. Spirit. We welcome you, Holy Spirit. You're all we need, Holy Spirit. Sa oras na ito, patuloy kang kumilos, Holy Spirit, sa aming buhay. Na-acknowledge ka namin sa lugaring ito. Magbibigay sa amin ng kaunawaan sa iyong mga salita sa oras na ito. Patuloy mong hipuin ang aming puso sa oras na ito. Sa bawat isa na nandito, Holy Spirit. Mangusap ka sa pamamagitan ng iyong salita. In Jesus' name. Salamat sa oras na ito. We acknowledge you. We honor you, Jesus. At dalayan namin na ikaw ang maitaas. We apply your blood sa bawat sa amin na wala pong madidistract sa amin at makakapakinig kami ng mabuti sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin ng malakas si Lord sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Pwede po ba tayo magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng ginagawa niya sa atin? Sige po, palakpakan natin si Lord. Oh, we worship you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Sige po, sa oras na ito, kumamay muna tayo ng 10 tao na hindi natin ka-close. Kamayan po natin sila. Kamayan natin sila. Kamustahin natin sila. Sige po, kamayan natin ang bawat isa. Buds. Bawat isa, and welcome kay Kuya Jason. Ayan, palakpakan po natin si Lord kasama natin sa ngayon. Pwede po ba tumayo si Kuya Jason? Tayo po kayo. Ayan. Siya po ay official member na natin kahapon dahil nagpa-member po siya kahapon. Ayan. One-on-one membership class. Okay na po. Salamat Kuya Jason. And welcome po sa bawat isa na nandito. Tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Sabi mo, kapatid, parang ang ganda-ganda mo ngayon. Parang ang gwapo-gwapo mo ngayon. Isa pa, sabi mo, kapatid, parang lang. Joke lang. Okay, salamat po sa lahat na nandito. Tayo po ay manalangin muna bago tayo magbasa ng word. Lord, salamat Panginoon sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin, Lord. We are grateful, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, na makakapakinig kami ng salita mo. Kami, Panginoon, ay pinili mo sa araw na ito para ma-receive, Panginoon, yung nais mong ipahatid sa bawat isa sa amin. We acknowledge you, God. We acknowledge you, Holy Spirit. At ikaw po, Panginoon, ang manguna sa gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Isa pa nga pong palakpak sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Tayo po ngayon ay nasa prayer and fasting. Ano po? Baka may nag-almusal na. Ang prayer and fasting po ay lagi tayong fasting kapag every last Sunday of the month. Tuwing kailan daw po? Last Sunday of the month. Ano po ang ginagawa pag fasting?
hindi kumakain. Pwede namang uminom ng tubig, pero hindi tayo talaga usually kumakain ng breakfast, ganyan. So tayo nasa fasting. Okay, tayo po ay pumunta na sa ating topic na makaka-relate ang lahat. Paki-flash po ang ating prayer and fasting. Then yung next. Next. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! No to? Gluttony. Ito na. Sino po dito? Ang Tagalog ng gluttony ay? Katakawan. Sino dito ang matakaw? Tingnan mo yung katabi mo. Makikita mo yan sa tiyan ang katabi mo. Tingnan mo yung tiyan. Inhale na. Ano yan? Meron bang bakas? Taas yung kamay ng nakita niya may bakas yung katabi niya. Ng gluttony. De joke lang. Wala. Puro payat Gluttony. Ba't kaya tinuturo sa church yung gluttony? At pala, di na ako nag-church. De joke lang. Madadali lang pala ako sa gluttony. Ang gluttony po ay katakawan. At alam niyo, ang gluttony pala ay isa sa deadly sin. Isa siya sa nakakamatay na kasalanan. Deadly sin. Ano ibig sabihin ng gluttony? Ito pong gluttony ay pagkain ng sobra ng higit pa sa kailangan mo. For example, only rice. Sino po dito nakakalima sa only rice? May nakakalapitan na. Ikaw yun. Sa mga inasal to, sa mga inasal, madalas to, di ba? O kaya sa mga amelitos, ayan. Konti lang yung ulam pero madaming rice, di ba? Sino nakakalima? 4. Alam niyo na minsan sa San Isidro, ano ba yung pangalan? La Cocina. May mga bata kaming nakatabi doon. Talagang medyo naiinis na yung may-ari. Gusto niyo pa ba? Kasi tiga-6 na ata 5 ba? Tama ba, Krisha? Nakatig-5 na sila. Yung ulam nila kukunti pa, parang kaya pa nila. Alam mo yung, pero mga pa yun, mga youth. Kasi yung mga youth medyo, malalakas talaga kumain. Pero alam niyo po, ang gluttony as one of the deadly sin. Kaya nga tayo nag-fasting. Ang fasting ay nag-expose daw ng ating unhealthy relationship sa pagkain. Bakit? Kasi pag gutom ka, doon malalaman kung gaano ka kahayok sa food. Kasi kumakalamsik mura ako. Fasting kami ngayon. Mamayang tanghali, pupunta ako ng La Cocina. Bibili ko ng 2 order na kare-kare at 1 order na sisig. Deserve ko to kasi fasting Alam mo yung fasting, nagpa-fasting tayo sa church pero nakaluhod kang ganyan. Ano kaya o-orderin ko mamaya? Di ba pag fasting, kung ano-anong pagkain yung nai-imagine mo, tama. Nakaka-imagine ka ng mga sinigang, tapos na-imagine mo na agad yung patis na merong kalamansi, na merong sili. Yun agad yung mga na-imagine mo. Di ba? Na-imagine mo lahat ng mga, na-imagine mo yung chicken, nalalagyan mo ng sauce. Di ba? Doon na-expose yung unhealthy relationship natin sa pagkain, yung pag tayo ay nagpa-fasting. Kaya po tayo nagpa-fasting para itakwil natin yung sa ating sariling kagustuhan o yung ating katakawan sa pagkain para ipalitan ng tamang bagay. Amen po ba? Ang pagka-fasting po ay nakakatulong sa ating katawan. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang naka-fasting. Yes. Naka-inhale lang pala. Naka-inhale lang. Okay, basahin mo na po natin yung ating verse. Yung verse po, Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nagugutom, nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Mamaya malalaman natin kung bakit yan ang verse natin. Sabi po sa tanong, may question dito. Ano ang madalas ginagawa ng isang taong stress or pinagdadaanan sa buhay? Number 1 na nakalagay sa listahan natin is yung kumakain sila ng marami. Or tinatawag natin na stress eating. Kapag nai-stress, tumataba. Kasi kain ng kain. Meron din namang hindi stress, pero kain pa rin ang kain. So, gluttony nga ang tawag natin doon. So, mapapalad yung mga wala pang tiyan dito. Tandaan niyo po, ang hirap magpaliit ng tiyan. Kaya sa mga maliliit pa ang tiyan, alagaan nyo na yan. Kasi ganyan din kami dati. Kasi nung lumaki na, sabi namin, sana tumaba na kami. Sino ba kami? Nila Wen, nila Bads, mga payat dati. Sana magtabaan na kami. Nung tumaba na kami, sana pumayat na kami.
Di ba? Nauso kasi only rice eh. Kaya ano eh. Sabi dito, may mga tao kasi na kapag nai-stress sila, kain lang sila ng kain. Doon nila dinadaan yung stress nila. Meron ba kayong kakilalang gano'n? O sino dito yung gano'n? Yan, si Ate Chari. Sino pa? Si Rosel, si Ate na sino pa? Si Rio? At ma-stress ka nang ma-stress. Joke lang. Joke lang. Joke lang yan. Yung kasing stress ay parang kumbaga iyon yung pinapalit mo sa nararamdaman mo, ilibangin mo na lang yung sarili mo sa pagkain. May mga ganyan talagang tao na iyon yung nagiging habit kapag sila ay nai-stress. Sabi dito sa Ezekiel 16:49, sabay-sabay po nating basahin. Mas malakas yung kulay yellow. 1, 2, 3, go! She were arrogant and fed. And needy. Ano po yung malaking letter or word na nakita nyo? Overfed. Sobra sa pagkain or kain. At ang nakalagay doon, now this was the sin. Sin pala yung sobrang pagkain. Hindi masamang kumain, tandaan niyo po. Iyan ay kailangan ng body natin. Pero yung sobra ay masama. Sabi nga, lahat ng sobra ay masama. Hindi kasi siya mismo yung food. Pero yung sobra, yung excess na pagkain na mas higit pa sa kailangan mo. May ganun talaga. Alam mo kong YouTuber nun eh. Sobrang taba niya. Ano mo itong pangalan nun eh? Dati siyang vegetarian. Tapos, si Nico ba yun? Tapos, alam mo, sobrang taba. Tapos parang ganun siya, parang hindi na niya makokontrol yung sarili niya na kumain ng food. Diba? So, bakit ganun? Kasi siya, nagmamalabis ka na, nagiging greed ka na sa pagkain. At alam niya minsan, kahit bawal, ayan. Konting kurot lang naman ng liyempo. Ayan, diba? In Jesus' name, hindi ako magkaka-high blood. Yes, diba? Or parang, dahil nga, kagaya nabanggit ko kanina, pagod ka maghapon, pagod ka sa thesis, di ba? May mga nag-thesis, di ba? Pagod ka sa school, pagod ka sa trabaho, ang dami mong ginawa maghapon, deserve ko mamayang mag-2 kilo ng samji. Yeah. Deserve ko ng mga 5 milk tea mamaya at 2 kape. Di ba? Yung parang, nilalagyan natin ng reason yung mga bagay na yun. Alam mo, hindi siya healthy sa atin. Kasi doon natin tinutuon yung natin, attention natin. Di ba parang pagod na magod ka maghapon, ang dami mong ginawa, and then sa gabi, deserve kong mag-worship. Yeah, di ba? Deserve naman ni Lord na i-worship ko siya kasi deserve niya yun. Dahil maghapon ko inubos yung oras ko sa school, sa trabaho, sa mga tao, and then sa gabi, bibigay mo yung attention mo sa food. Bakit hindi kay Lord? Deserve naman ni Lord yung time mo. Tama ba? Diba? Ang dami na natin ginagawa maghapon. Deserve the Lord na sa Kanya natin ibigay yung ating attention. Tama ba? Diba? Instead na mamamahinga, deserve ko mag-beach, pagod na pagod ako. Puro drawing lang yung mga beach namin, yung mga bundok namin. Diba? Pag napapagod ka na, deserve ko mag-beach, deserve kong ganito dahil pagod ako. Hindi. Punta muna tayo kay Lord. Kasi after mo mag-beach, pagod din naman eh. Diba? Pagod yung biyahe namin sa beach. Ganon. Nag-outing ka para ma-relax. And then, pagdating, nagkwento, kamusta yung beach? Nakakapagod. Sino yung ganon? Pag nakakapagod sa biyahe, diba? So, pagod ka lang din. Pero yung totoong rest ay na kay Lord. Hindi masama yung bagay na yun lahat. Tandaan natin, hindi lahat masama yun. Ang masama lang, yun na lang yung nagiging kaligayahan mo. Yun na lang nagiging source ng kaligayahan mo. Yung pagkain na lang yung nagiging source ng joy mo. Yung chicken joy na lang yung nagiging source ng yung joy. Tama ba, Joy? Yeah. Yun na lang, yung baga, masaya kapag iyon. Pero pag wala yun, hindi ka na masaya. Okay, dahil hindi naman lahat ay stress eater or yung kumakain lang pagka marami pag-stress. Meron din naman kapag na-stress, napupunta sa media. Paki-flash nga po yung ating media. Ayan. Media or social media addiction. Kapag stress, makapanood nga ng 12 episode. Ayan. Nakaganyan ka. Ala na palang bayad yung Netflix mo. Kawawa, di ba? Nakalagay
May notice na hindi ka nagbayad. Nagpupunta tayo lagi sa social media kapag tayo ay nai-stress. Nakikinig tayo ng mga music. Selos, ayun, ganyan. Kaya, Till My Heart Ache Ends, mga ganyan, di ba? Pagka nakaka-stress tayo. Anong unbeliever kayo? Ano yung madalas yung pinakinggan pag na-stress kayo? Sige nga. Si Pas A. Oo, dati ba? Dati. Hindi kahapon. Dati, ano yung pinakinggan mo pag na-secular song kapag na-stress ka? Paramore. Anong song ng Paramore? That's what you get. Ayan. Ganyan kayo si Pas A. Si Pas M naman. Joke lang. Si Ma'am Judy, anong pinakinggan mo? No. Miley Cyrus. Wrecking Ball. Punta naman tayo kay Tita Neneng. ano yung pinakinggan mo, Tita Neneng, nung nai-stress ka kay Tito Pedi dati? Joke lang. Walang tigil ang gulo. Ayan, ganyan. Sa aking pag-iisip. Ano kanta yun? Nakapagtataka ba yung, nagtaka ba ikaw, Tita? Joke lang. Alam niyo, pag nai-stress ka, doon mo binalagay yung attention sa mga ganong bagay. Kasi parang iyon yung magpapasaya sa'yo. Yung music kasi ay talagang meron siyang spirit na nalalagay sa ating puso. Minsan napunta tayo sa social media, nanonood tayo ng movie, nag-games kapag ka ikaw ay stress, i-focus mo na lang yung sarili mo, maglaro ka na lang maghapon. Nako, sino kaya yung mga nag-games pa dito, nag-ML pa? Ano pa ba ang usong game bukod sa ML? Bingo. Ayan, alam niyo usong ngayon yung online, mga sugal. Alam niyo yun. May mga vlogger ngayon after ng video nila. Mag-download ka na laro ng gato, di ba? Ano na? Scatter? Ano yun? Ay, Heyday lang yung alam ko dati. Tsaka ano yun? Yung mga COC dati, di ba? Alam ko meron pa rin ngayon. Ano daw? Candy Crush. Nakakaubos din ng oras yan. Kapag ka nasa mahaba kang pila, di ba? Sino nagagana? Pag nasa mahabang pila, nagka-Candy Crush sa cellphone. Di ba? Nauubos yung oras natin. Pagka na-stress tayo, minsan iyon yung pinupuntahan natin. Yung mga bagay na ganun. Pero ano nangyayari din? Mauubos lang yung oras natin doon. Tama ba? Next! Pupunta tayo sa ating mga friends or maling kaibigan. Okay lang, okay lang naman pag na-stress ka pumunta sa kaibigan. No? Pero yung tamang kaibigan naman, pupuntahan mong kaibigan, manginginom, stress ka, pumunta ka doon. Anong mangyayari? Siyempre, mag-chat-chat na kayo dyan. Pag pumunta ka sa mga kaibigan, kunyari, stress ka. Pumunta ka sa mga kaibigan mo mahilig sa Korean, ano gagawin nyo? Manunod kayo ng mga Korean, mga ganyan. Ang nangyayari, nauubos yung oras natin at napupunta tayo sa maling payo dahil yung mga kaibigan na napupuntahan natin. Instead na papayuhan tayo ng tama, papayuhan tayo ng mali. Next, ano pa? Word or bisyo. Party-party muna tayo. Deserve kong mag-party. Minsan lang kami mag-reunion, iinom muna ako. Ayun, di ba? Yung parang dahil na-stress ka, tapos bigla ka na-invite sa isang birthday party or isang swimming or isang gathering na may alak, tapos inaalok ka, uy, minsan lang naman, tapos ikaw maiisip mo, wala namang taga-rowa dito. Shut muna ako, party-party muna tayo. Di ba alam niyo yung parang kinukuha mo yung chance na yun para mawala yung stress mo. Oo nga, pagod na ako sa paglilingkod ko kay Lord. Inom muna ako. Pagod na pagod ako sa school, pagod na pagod ako sa trabaho, deserve ko naman munang magpakamundo ngayon. Sino yung ganon? Yung pagka nai-stress ka na sa trabaho, sa school, parang ginagawa mong stress reliever is yung mundo. May ganon Yung gagawin mo muna yung mga bagay na ginagawa ng mga nasa sanlibutan para mawala yung stress mo. Yung ginagawa ng sanlibutan para mawala yung stress nila, ginagawa mo na din para mawala yung stress mo. So, ganun yung pagkakaiba ng totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, kapag nai-stress, kay Lord nagpupunta. Kapag marami yung problema, mas nagde-devotion yan. Nagse-cell group pa din yan kahit maraming stress sa buhay. Tingnan mo yung katabi mo, tanungin mo, kapatid, nagse-cell group ka ba?
Madaling mag-cell group, madaling sumunod sa Lord kapag okay ang panahon. Tama. Pag wala kang masyadong iniisip sa buhay, okay lang mag-cell group. Tara, cell group tayo. Tara, tahayo tayo. Kasi okay eh. Pero pag meron ka ng stress sa buhay, pag meron ka na nararamdaman sa katawan mo, diyan ka na tinetest ni Lord. Sumakit lang ng konti yung gawi sa kilay mo, hindi ka na-attend. Hindi po ka attend. Masama po yung pakaramdam ng kilay ko. Di ba, masakit po yung puson ko kahit lalaki ka. Alam niyo, tuwing gawain, gano'n na nangyayari. Di ba? Instead na lumalapit tayo sa Panginoon, masakit ang ulo mo ngayon, hindi ako attend. Instead na mag-pray ka na, Lord, pagalingin niyo po ako kasi gusto ko umattend. Pero dadahilan mo, hindi po ako attend kasi masakit ulo ko. Masakit kasi yung balakang ko. Ba't di mo pag-pray? Lord, gusto ko po talagang umattend. Lord, naniniwala po ako na makapangyarihan ka. Pagalingin niyo po ito kasi gusto ko umattend. Gano'n yung mindset ng isang totoong Kristiyano. Ginagawa mo lahat para umattend ka, hindi mo dinadahilan ng lahat. Unless ayaw mo talagang umattend. Tama ba? Hindi mo may katabi mo, buhay pa ba? Hawakan mo kung tumitibok pa yung puso. Di ba? Mas binibigyan natin dapat ng attention si Lord. Mas lumalapit tayo sa Lord. Kapag marami ang problema mo, mas malakas yung worship mo. Mas malakas yung praising mo kay Lord. Mas lumalapit ka. Kasi kapag lumayo ka sa Panginoon, lalo ka lang madadry. Lalo lang mawawala yung peace sa heart mo at yung panandalian, kaligayahan na nararamdaman mo, saglit lang yon. And then after nun, empty ka na naman. Kaya tayo nag-uulit-ulit, sabi nga na last time, nag-uulit-ulit lang tayo. Kasi hindi natin pinagtatagumpayan eh. Instead na sa Lord tayo lumalapit tayo sa mga bagay, sa ibang bagay na nagpapasaya sa atin. Kaya nangyayari, the next time na may stress ka na naman, ulit-ulit ka na lang. Kasi hindi tamang source yung nakukuha natin. Diba? Instead na maglagay ka ng gripo, direkta sa banyo nyo, ginagawa mo, nag-iigib ka. Mas nakapagod. Alam niyo nung araw, nung wala pa masyadong taga-barihan pa kami, kasi yung bahay namin, may kalsada sa tapat namin. And then yung kabilang bahay sa tapat namin, may sapa pa, may tulay. And then dun yung poso. Sino nakaabot ng poso? Ayan, hindi ko na naabutan yun, nakwento ko lang. Hindi, joke lang. Lumiligtas. Di ba, poso ako na. Inabutan ko na. Nagpo-poso kami ng araw. Dahil wala kaming gripo. Pupunta pa kami dun sa kabilang tulay. Mag-iigib kami. And then dadali namin lagi sa bahay. Nakakapagod. Kasi balik-balik lang kami sa poso. And then nung nagkaroon kami ng sariling gripo. Yes, yaman. Nagkaroon na kami ng sariling gripo. Ang relaxing eh. Kasi yung source ng tubig, ando na sa bahay namin. Bubuksan na lang namin yung gripo, tapos gagamitin na lang namin. Compare sa pupunta pa kami sa labas at magbabalik-balik nakakapagod. Ganon din nangyayari sa atin. Para tayo nag-iigib ng nag-iigib pag pupunta tayo sa maling source. Maganda, ilagay mo na yung source talaga ng kaligayahan sa puso mo para hindi ka na na-stress. Diba? Ang totoong merong Diyos sa buhay, di nakaka-stress. Sabi nga ni Jesus Christ, magkakaroon na tayo ng mga tribulation sa buhay ng mga pagsubok. Pero sabi niya, lakasan niyo yung loob niyo kasi napagtagumpayan ko na eh. Diba? Totoong masayang maging Kristiyano. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tinan mo nga yung katabi mo, mukha bang masaya? O mukhang stress? Diba? Si Lord lang, kay Lord lang natin kunin yung source ng ating kaligayahan. Sabi kasi dito, lahat ng ito ay lalo lang uubos sa iyo. Lahat ng bagay na yon, uubusin ka lang niya. May verse dyan eh. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kasi yung gusto ng Spirit natin lagi is gawin yung kay Lord. Kaya lang yung laman kasi natin, hinahanap yung iba, yung kaligayahan sa ibang bagay. Lalala ko lang yung stress wall. Sino sa inyo nakakalam niya, nagbabato ng bote. Ayan, sino nakakalam niyan? Yung pag nai-stress mo po na sila sa lugar na yan, binabato nila yung bote para mawala yung stress nila. Iniisip nila, asawa nila yun. Ikaw lang hiyak. Tapos babatihin nila yung bote. Iniisip nila mukha nung asawa nila. O kaya mukha nung kaibigan nila. Diba? Pero yung bunga niyan, saglit lang yan. Masaya ka lang ng that time, parang naibuhos mo yung galit mo. Pero pag uwi mo sa bahay, alam mo sa sarili mo, hindi talaga nasolusyonan yung stress mo, yung problema mo. Dahil ang tangi lang makakasolusyon ng problema natin sa buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus.
Siya kasi yung source ng lahat. Siya yung source ng joy mo. Hindi yung cellphone mo. Di ba pagka nagkaroon ka ng bagong cellphone, masaya ka, tama? Sino may bagong cellphone? Sumaya ka ng binili mo, pinupunasan mo pa yan. After 2 days, medyo light na lang yung pagpunas mo dyan. Nung bagong first day, mga pangalawang araw, nasa tabi ng unan mo, mas medyo nilalayo-layo mo pa yan para hindi madaganan. E then masaya ka. E then paglipas ng araw, hindi ka na magiging masaya. Nakuha mo, sumaya ka, pero saglit lang. Tama ba? Yung mga material na bagay, masaya naman talaga pag nakuha mo, pero panandalian lang. Nung nag-asawa ka, saya ko, asawa na ako. Tapos nung nagkaroon na ng mga problema, ba't ko ba pinakasalan to? Marami ka ng struggle, nawala na rin yung joy mo, panandalian lang. Panandalian lang kasi yung binibigay ng mundo na ito, na kaligayahan. Pero kapag si Lord yung kaligayahan mo, hindi ka talaga malulungkot. Amen ba? Kaya nga, yung tawag nga nila nung araw, sa mga Christian daw ay parang mga baliw. Ayan. Yung kahit daw maraming problema, ay, nakatawa pa din. Tinan mo yung katabi mo kung tumatawang mag-isa. Baka naman tumatawang mag-isa. Hindi naman. Masaya tayo. Alam natin kasi na kahit na maraming problema, lahat naman ng tao may problema, tama. Yung mga hindi nakakakilala kay Lord, may problem din sila, nai-stress din sila. Yung mga Christian, mayroon din naman problema, nai-stress. Pero ang maganda sa atin, nandiyan si Jesus Christ. Pero bakit may mga Kristiyano na pag nai-stress, nawawala? Kasi yung source ng joy nila, hindi nila kinukuha kay Lord. May mga Christian pa din na nabibiktima ng ganito. Actually, may mga Christian pa rin na pumupunta sa suicide. Alam niyo ba yan? Nakakarating sila sa point na gusto nilang tapusin yung buhay nila. Parang isipin mo, bakit, di ba? Kung meron kang totoong relasyon sa Lord, at alam mo na yung totoong source, ando doon, parang di ba? Alam mo, ando doon, na parang may grip, meron ditong inuman, yung malamig na tubig dyan. Alam mo may tubig dyan, pero maghahanap ka pa ng tubig sa labas, pero alam mo, andi dito na. Alam mo namang nandiyan dyan si Lord, ba't ka pa maghahanap sa iba? Diba? Yung totoong joy, yung source ng joy natin, ay walang iba, kundi sa Panginoong Jesus lamang. Masaya tayo sa labas, yes, sumasaya talaga tayo, punta ka sa ganitong lugar, masaya talaga, pero panandalian lang yun. Ang totoong joy talaga na pangmatagalan ay kay Lord. Ganun naman yan, ino-offer ng sanlibutan ni Satan. Tandaan niyo po, ang laging ino-offer ni Satan is panandalian lang. Ang ino-offer ni Jesus Christ ay eternal. Pangmatagalan talaga. Magkaiba yun lagi kaysa sa panandalian lang, kaysa sa pangmatagalan. Sabi dito, sa Kawikaan 23:21, huwag kang gumaya sa mga lasenggo at matakaw sa pagkain. Ayan, di ba? Nakalagay talaga yan. Dahil ang gaya nila ay hahantong sa kahirapan, tulog sila ng tulog, kaya bandang huli magdadamit sila ng basahan. Sabi sa number 1, pagka ikaw ay sumobra sa pagkain, tataba ka at masisira ang iyong katawan at mauubos ang iyong pera. Tama ba? Mahal pagkain ngayon. Ang mahal ng pagkain ngayon, di ba? Meron lang ilan na mura, pero kung titingnan nyo, kung compare nyo dati, sobrang mura dati. Ngayon, sobrang mahal ng pagkain, di ba? So pagka nauubos ang pera mo, deserve kong magganito, tapos last pera mo na pala, tapos deserve ko na ganito, deserve kong mag-coffee project, deserve kong mag-Starbucks, pero last pera mo na pala. Kasi akala mo yun yung makakapagpasaya sa'yo. Pero hindi mo alam, after mo mag-Starbucks, kumakabog yung dibdib mong ganyan. Nagpapalpitate ka na, nagpapalpitate din yung bulsa mo. Teka, parang wala akong parang wala na ako mahugot Di ba? Nauubos lang lahat at nasisira yung katawan natin. Tandaan niyo po, hindi lahat ng pagkain ay maganda sa katawan. Kaya nga ang sinasabi ng ating mga magulang, kumain tayo ng ang gulay ay pangpahaba ng buhay. Kapag ang kinakain lang natin ngayon ay puro may preservative, puro delata, puro hotdog, ano pa ba? McDo, Jollibee, ano pa? French fries, milk tea, lahat lang mga ngayon, di ba? Pwede naman kainin yan, pero hindi sobra. Di ba? So, nagpunta ka sa Jollibee. Ayan. Sino may Jollibee dito? Punta ka sa Jollibee. Tapos isang,
Isang bucket na chicken, ikaw lang. Ayun, di ba? Meron ganun eh. Pag meron pagkain, kasama din yung sa gluttony, yung ayaw mong mamigay. Huwag niyo ubusin yan. Mga ganyan, di ba? Sa mga bahay. Di ko pa nakakain yan, huwag niyo ubusin yan. O huwag niyo galawin yan, akin yan. Mga ganyan. Sino yung ganon? Alam mo nang bawal sa'yo, hindi bawal sa akin, ang konti lang. Di ba? Kakain ka ng liempo, hindi. Yung laman yung kakainin ko, yung taba, hiwalay ko. Kakain ka ng hipon, hindi. Yung katawan lang, pero yung ulo sa inyo na. Pero mamaya-maya, alam mo yung pagbawal na, nakakasama sa katawan nating sobra na. Hindi masamang kumain yan, lagi natin tandaan. Pero pag sobra, yung excess, nakakasama sa atin yan. Maubos yung pera natin. Next. Maubos ang oras sa social media, maubos din yung pera mo yung oras mo sa social media dahil ang Facebook or cellphone ay nakaka-deceive. Tingin ka lang saglit sa Facebook, sa video, ang dami nang nauubos na. Yung newsfeed, sino ba sa inyo nakaranas yung gusto mong balikan yung nasa taas, pero pag ginano mo, sobrang tagal. Alam mo, hapakahaba na pala nung na-scroll mo. Ba't ayaw bumalik sa dulo, di ba? Hanggang pinutin mo na lang yung home. Tagal gumagano ng cellphone. Kasi naubos na yung oras mo dun. So, ang social media rin ay, imbes na gumawa ka ng mas magandang bagay, naubos sa social media. Nalala ko nung minsan, meron akong kailangang mga gawin. Kasi sa amin sa bahay, madami akong ginagawa. Kailangan ko na magluto nito, ng ice candy, kailangan ko na gumawa nito, kailangan kong bumili nito. Pero sabi ko, saglit lang mag-scroll ako. Tapos na maya, nakalimutan ko ng bumili. Mag-grocery. Tapos mamaya naisip ko, dapat pala ngayong oras na nakaluto na to. Ay, pala nagbabalot na ako ng oras. Di ko napansin, ubus na pala yung oras ko. Ganun ka-deceiving yung saglit lang. Habi nga ni Paz noong nakaraan, sa akin na nag-impact. Huwag daw natin maliitin yung maliit na bagay. Kasi doon naman nagsisimula. Lahat ng malaking bagay ay nagsisimula lang sa maliit. Isang shot lang. Ayan, hanggang isang case lang. 2 case lang. Ayan, 3 case lang. Hanggang isang ikot na kayong ganun. Diba? Lahat ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Kasi nga, akala natin, yun yung source ng joy. Na-deceive lang tayo. Akala natin yung social media yung makakapagpasaya sa atin. Number 3, mapupunta tayo sa maling payo. Ayan, kapag napunta tayo sa mga kaibigan natin na hindi naman talaga Christian, as much as possible, pag tayo may problema, lapit tayo sa mga pastor natin, sa mga leader natin. Kasi magpapayo yan ng tama. Sige, sabi mo sa katabi mo, kapatid, ka nang lalapit sa TikTok para humingi ng payo. Alam niyo sa social media ngayon, napaka-toxic. As in, sobrang toxic ng mga payo. May mga ganun sa social media. Meron siya, may 2 siyang asawa. Alam mo, parang inaano nila, dina-justify na nila, tapos mayroon silang mga maling advice. Pati yung sa mga pagtulong sa magulang, sobrang toxic nun eh. Yun yung matinding usapin yun. Dapat daw pagka, hindi ka na tumutulong sa magulang mo. So, mali yun. Tayo bilang mga anak, ay, natin yun na accountability natin, tulungan natin yung mga magulang natin. Kasi ang dami nag-justify na hindi obligasyon na ka ng anak na anuhin yung mga magulang nila. Ang mga magulang, hindi naman talaga, mahiyain ba? Kahit kailangan nila, hindi yan hihingi sa anak. Pero meron mga magulang naman na, anak, bigyan mo ako nito, ba't ala pang padala? Di ba, mga ganyan. Pero yung mga magulang, dahil pinalaki nila tayo, pinaaral nila tayo, o yung iba man, di man nasuportahan financially, pero andyan sila sa lahat ng oras. So, it's time naman na ibalik natin yun sa mga magulang natin. Ang tandaan natin, magiging magulang din tayo. Yun na lang lagi isipin natin. Someday, tayo din, magiging mga magulang din tayo. Ang sarap naman na yung anak mo, ino-honor yung ginawa mo sa kanila. Diba? Kaya yung mga social media, maging aware tayo sa mga payo nila. Merong mga matatalino sa social media na parang madideceive ka. Sa mga advices nila, yung pagiging practical. Kaya hindi tayo dapat, ang pinakikinggan natin dapat na advice lagi, kung ano yung nakalagay sa Bible. Meron kasing mga advice na pag pinakinggan mo, parang ang tama siya, pero hindi biblical. Kaya ang laging basihan natin sa buhay natin, kung meron man tayong hingi na advice or parang gusto natin solusyonan, lagi nating hanapin sa Bible. Kasi ang lahat ng solusyon sa problema natin ay nasa Bible at na kay Lord. Amen po ba?
Tanda natin, hindi lahat ng nasa napapanood, even Christian, sabi nga ni Paz, even mga ibang Christian, mali na rin. Meron pa ako narinig na preaching, sabi niya, yung Bible daw, yung iba daw sa Bible ay hindi na applicable ngayon. Wow! Parang nag-evolve na yung culture ng mga tao. Kaya yung iba daw dito, hindi na applicable. Sabi ko, ano yun? Ito nga yung pinaka-ano natin, kumbaga sa atin, as Christian, ito yung final authority natin. Kung ano yung nakalagay sa Bible, yun susundin natin. Yung iba sumusobra sa talino, sumusobra sa paliwanag. So, ngayon, dahil ang tao mahilig sa social media, akala nila tama yun, susundin nila. Pero hindi nila alam, nadideceive na sila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga maling payo. Maging tayo, wise. Sabi mo sa katabi, mga kapatid, huwag ka na makikinig kahit kay Kibuloy. Huwag ka na makikinig na kahit na sino. Kay Lord lang. Amen ba? Kung meron man tayong kailangan na hinga ng advice, Lord, ano po yung gagawin ko ngayon? Di ba? Hindi yung ganito. San Pablo, saan po ako pupunta? Next. Maliligaw ng landas. Ayan. Kapag tayo ay nasa pupunta lagi sa mundo, hinahanap natin yung joy natin sa party, sa panandaliang pumunta tayo sa mundo, maliligaw lang tayo ng maliligaw ng landas. Mas lalo tayong napapalapit sa Lord. Kapag sinabi natin, Lord, mamamahinga muna ako, di ba may mga ganun, pastora or leader, hindi muna po ako maglilingkod, gusto ko pong hanapin yung sarili ko, gusto ko muna pong mamahinga. Ano nangyari sa kanila? Asa sila ngayon? Yung mga namahinga na yun, nasa na? Natuluyan na. Parang wala akong nakita na namahinga muna at hindi muna umaten, then nakabalik na, hallelujah! Kasi maghahayo tayo ngayon. Walang ganun. Kapag namahinga ka, alam mo na. Sabi ni Satan, come here, baby. Namamahinga ka sa duyan ng kaaway. Diba? Instead na magsi-cell group ka, pagod ka na, Lord, mamamahinga muna ako, deserve kong magpahinga. 1 week ako nag-prayer of 3. 1 week ako nag-conquest. May hinayuan akong 2. Diba? Napagod ako, Lord. 2 yung hinayuan ko. Lord, pagod na ako mag-send ng love done. Diba? Sinesend mo lang naman. Diba? Hindi mo nakakapagod yun. Copy. Long press. Copy. Send. Click. Love done. Madali, mahirap. Madali. Ba't di natin nagagawa? Kasi di natin priority si Lord eh. Diba? Mas ginagawa nating priority yung ibang bagay kaysa kay Lord. Kaya kahit sa problema, sa iba tayo lumalapit instead na kay Lord. Kasi hindi natin priority si Lord. Sobrang unfair natin kay Lord. Diba? Sobrang, instead na sa Kanya tayo nagbibigay, siya yung nawawalan. Tama? Instead na yung natitira mong lakas, Lord, bibigay ko sa iyo ito. Kahit na medyo pagod ako, Lord. Sige, Lord, para sa iyo ito. Mag-cell group pa din ako, Lord. Mag-D-group pa din ako kahit mainit. Diba? Kalunala ko nung primary namin, napaka-init sa bahay. Pero si Pastora, tuloy pa din. Tuloy lang. Kahit na yung mga init dun sa bahay. Mainit kasi dun sa bahay namin pag nag-meeting kami. Pero tuloy lang. Diba? Kasi para kay Lord eh. Hindi ka nag-reason kay Lord na hindi mo na ako makaka-attend, Lord, kasi may ganito kasi ganyan. Hindi. Dapat kay Lord lagi. Priority natin si Lord. Doon mo makikita, doon pa lang makikita na rin na si Lord yung inuuna natin. Reunion, si Lord. Diba? Parang binyag. Nagaganyanan ka lang naman ng tubig doon sa binyag. Or si Lord. Diba? May swimming kami ngayon. Hindi ako attend. Si Lord o yung swimming? Diba? Meron kaming project. Yes. Magluluto ka lang naman ng pansit canton doon. Tapos hindi ka attend kay Lord. Diba? Diba? So ganun siya. Lagi po natin tandaan, makikita natin yung bagay na yon sa isang tao kung inuuna niya talaga si Lord. Diba? Kapag nasanay tayo na lumalayo tayo kay Lord o inuuna natin yung ibang bagay, yun ay lagi mong gagawin. Tama, mali. Sanay ka nang hindi umaten. Sanay ka nang magdahilan kay Lord. Kaya ang nangyari, kala mo normal na yun. Hindi porket pinapayagan ka ng leader mo, okay na sa leader mo yun or okay na kay Lord yun.
Tama ba? Dapat inuuna natin lagi si Lord. Yung pag-fill out ng, sino madalas nalilate mag-fill out ng sheets? Di ba? Sobrang simple lang yan. Paano tayo makakasunod kay Lord sa malalaking bagay kung sa mga simpleng bagay, hindi tayo nakasunod? Paano ka pa tatanggi pagpuputulan ka na ng ulo, kung yung simpleng devotion, hindi mo magawa? Tama, mali. Hawakan mo yung balikat ng katabi mo, kapatid. Sabi mo, magbago ka na. Di ba? Tandaan po natin, ang isang pinaka-reason lang naman yan kasi hinahanap natin sa ibang bagay yung kulang sa puso natin. Meron kasing kulang sa puso mo. Gusto mo ng peace, pupunta ka sa inuman, pupunta ka sa kahit na anong bagay para lang magkaroon ka ng kasiyahan. Pero nakakalimutan mo na andyan pala si Lord sa tabi mo. Nagiging last option madalas. Kapag walang-wala na, doon lang tayo lalapit kay Lord. Gusto mo maging masaya, akala mo mahahanap mo yun sa barkada, sa ibang bagay. Pero kay Lord lang. Sino po dito yung nakakaranas ng emptiness minsan? Parang may hinahanap yung puso mo. Parang meron kang something sa buhay mo na parang kulang. Na parang, ba't ba lagi na lang akong ulit-ulit dito? Bakit ba parang ito na lang lagi yung struggle ko every week, ito na lang lagi yung struggle ko, ba't di ko na ito mapagtagumpayan? Kasi mali yung source na pinupuntahan mo. Nasolusyonan ka nga saglit ng barkada mo, sumaya ka nga, pero the next week, malulungkot ka ulit, magkakaroon ka na naman ng problema, and then ina naman yung gagawin mo solusyon, and then mag-uulit-ulit lang. Instead na ma-overcome mo yun, kasama si Lord, nag-uulit-ulit lang. Kasi mali yung pinupuntahan natin ng source. Pag nalulungkot ka, si Lord ang magpapasaya sa iyo. Hindi yung boyfriend mo, hindi yung kachat mo. Yeah. Sino po dito yung natutuwa pag may nangangamusta sa kanya sa chat? Kamusta ka na? Ayan. Kumain ka na ba? Diba? Akala natin yun yung magpapasaya sa atin. Pero hindi natin alam, panandalian lang yun. Si Lord ang totoong magbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi mo yan matatagpuan kahit saan. Hanapin mo yan sa mundo, wala. Puntahan mo yan sa ganito, wala. Panandalian lang. Kay Lord lang lahat. Amen po ba? Sabi dito sa ating application, asan ba yan? Sa Diyos ka unang lumapit. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. At bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Available naman pala Si Lord lagi lang nag-aabang. Tayo lang yung nagpupunta sa maling pintuan. Tama. Kaya nangyayari sa atin, empty din tayo after nun. Kahit anong gawin mo, magiging empty ka kung hindi ka kay Lord pupunta. Diba? Sino naman dito yung naka-experience ng joy kay Lord? Taas kamay. Diba yung pagkatapos ng gawain yun, na-feel mo talaga yung presence ni Lord. Sino yung gano'n yung, pag nag-worship ka, yung naiyak ka talaga, na-feel mo talaga yung presence ni Lord, naibigay mo yung nararamdaman mo kay Lord. Alam mo yung joy na nararamdaman mo pag-uwi mo, sobrang saya mo. At hindi nawawala basta-basta. Diba? Iyon yung joy na gustong ibigay sa'yo ni Lord. Gusto ni Lord alisin lahat ng stress mo sa buhay. Problema lang sa atin, lumalayo tayo. Pero sabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Sabi niya, lahat kayong nabibigatan, nahihirapan. Alam ni Lord, nahihirapan ka. Kaya ang gusto niya solusyonan niya yan. Kaya lang, sabi niya, hindi naman sinabi ni Lord, lalapit ako sa'yo. Problema si Angelica. Punta ako sa'yo, Angelica. Para masuluyan. Hindi. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Kasi may free will tayo Ano yung papiliin mo joy? Sanlibutan? O si Lord? Sabi ni Lord, inaayayahan ka niya. Alam mo yun yung maganda Sabi ni Lord, tara. Diba? Mamahinga ka sa akin. Bibigyan kita ng joy, bibigyan kita ng peace. Lahat na hinahanap mo, tara, lapit ka sa akin. Hindi lang tayo lumalapit kay Lord. Hindi lang tayo marunong lumapit kay Lord. Pero totoo, handa niyang ibigay yung peace na hinahanap natin. Amen po ba? Sino po dito gusto mawala lahat ng stress na sa buhay?
Sino stress? Taas kamay. Yung may kinai-stressan ka, may struggle ka, meron kang gustong problema na pagtagumpayan, taas natin ang kamay. Okay lang maging honest. Yun yung mga nakakalaya. Stress ka. Gusto mo nang magtagumpayan yan. Gusto mo nang mawala yun. Nasa puso mo na yan. Gusto mo nang mawala yung bitterness na yan na 10 taon lang nasa puso mo. Gusto mo nang gumaling sa sakit na yan. Lumapit kayo sa akin, sabi ni Lord. Tayo po tayong lahat. Nakakatuwa si Lord kasi bibigyan daw niya tayo eh. Free naman eh. Hindi naman niya sinabing pag-iisipan ko muna Pero sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Kaya ito po yung oras na binibigay sa atin, Lord. Ibigay mo lahat sa akin. Dikit po tayo lahat. I believe bawat isa sa atin, meron tayong mga struggle. Sabi ni Lord, ito yung time. This is the right time. Ibigay natin sa Lord yung bigat ng nararamdaman ng puso mo. Sabi ni Lord, lumapit kayo sa akin. Lalapit tayo kay Lord ngayon. Pero bago natin gawin yun, i-acknowledge natin na walang ibang magbibigay ng joy sa atin, kundi si Lord lang. Wala siyang katulad. There is none like you. There is none like you. No one else. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord. None like you. Hindi mo natin i-declare, there is none like you, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity, Lord, and find there is none. like Oh, there is none like you. there is none like you. Oh, no one else. No one else can touch my heart like you do. Walang iba, Panginoon, kundi ikaw lang, Panginoon. And I can search Ikaw lang yung magbibigay ng peace, eternity, ng love na hinahanap namin, Panginoon. There is none like you. Sige, pawitan natin ang Panginoon. Oh, there is none like you, Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Tanging ang Panginoon kasi lang ang magbibigay sa'yo ng peace. And I can search Sa Kanya lang natin matatagpuan. eternity, Lord, Oh, there is none. and find there is Patuloy natin awitin, there is none like you. like you. Awitin po natin ang buong puso, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Sige po, hayaan lang natin na hipuin ni Lord yung puso natin sa oras nito. Habang inaawit natin, hayaan natin na alisin ni Lord lahat ng nararamdaman mong bigat. Oh, there is none like you. Oh, there is none like you, Jesus. There is none like you.
Sa oras po na ito, sa lahat po na nabibigatan, inaanyayahan ko po kayong lumapit dito sa harap. Sa lahat po ng mayroong dinadala sa kanyang puso, inaanyayahan ko po kayong lumapit dito sa harap. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo, lahat kayong nabibigatan at nahihirapan, and I will give you rest. Lahat ng may pinagdadaanan sa inyo, gusto mong maalis yung nararanasan mo na yan, yung bigat sa puso mo, o gusto mong pagtagumpayan yung kasalanan na yan, inaanyayahan po kitang lumapit dito sa harap. Ataas po natin ang ating kamay. Sige po, sa lahat po ng gusto na magkaroon ng peace, na mawala yung bigat sa kanilang puso, taas po natin ang ating kamay sa oras na ito. Awitin po natin, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart. Ano lang po natin awitin? You too. And I can search for all eternity long. Sige po, sa oras na ito, taas po natin ang ating kamay sa lahat po na dito. Sa lahat ng lumapit. Lord, sa oras pong ito, Lord God, naniniwala kami, Panginoon, Panginoong Jesus, na Ikaw yung source ng joy. Ikaw yung source ng peace, Panginoon. Sa iyo nagmumula ang lahat, Panginoon. Kaya Lord, sa lahat po na nandito, Panginoon, lalo sa mga lumapit sa harap, I declare, Lord, katagpuin mo sila, Panginoon, sa oras na ito. Hipuin mo yung kanilang puso. Hipuin mo yung kanilang isip. Ano man pong bumabagabag sa kanila, ay naalis mo na sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. There is peace. There is joy. There is freedom in Jesus. Salamat, Panginoon, dahil sa oras na ito sinasaturate mo po yung puso ng bawat isa. Lord, inaalis mo yung bigat. Lord, yung forgiveness ay ipinagkakaloob mo sa kanila, Panginoon, sa oras na ito. In Jesus' name. Yung kakayanan na pagtagumpayan, yung tukso ng kaaway ay pinagkakaloob mo sa kanila. Yung emptiness sa kanilang puso, Panginoon, ay pinupuno mo ngayon ng pag-ibig mo, Panginoon. Pinupuno mo ng pagmamahal mo yung kanilang puso. Kaya Lord, inaalis po namin lahat, Panginoon, ng tinig sa kanilang puso sa pangalan ni Jesus. Winawaksi po namin lahat na nagpapabigat sa aming mga puso in the name of Jesus. Lahat po ng dahilan kung bakit kami nagiging balisa, we rebuke it. Pinaalis po namin ito, binibigay namin ito sa iyong paanan. At ikaw po, Panginoon, ang bahala dito, Panginoon. Wala kaming dapat ipag-alala sa buhay namin dahil kasama ka po namin, Panginoon. Sa lahat ng battle namin, sa lahat ng oras na nahihirapan kami, kasama ka namin, Panginoon. Kaya Lord, I declare na yung kapangyarihan mo, Panginoon, ay dadalay sa buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat sa buhay nila. I apply your blood sa kanila, Panginoon, na hindi po sila makakago ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Pwede po tayo makabalik sa upan at patuloy lang po tayo sa presensya ng Panginoon dahil po tayo ngayon ay mananalangin po, Panginoon, para sa ibang tao. Inaanyayahan ko po na ang bawat isa ay manatili sa presensya ng ating Panginoon. At yung bawat isa po sa atin ay inaanyayahan ko rin po na lumuhod dahil po tayo ay nasa corporate prayer and fasting. At tayo po ay nagkakaisa para ipanalangin ang ating bansa, churches, and yung buong mundo. So ngayon po ay tinatawagan po natin si Sister sa Prayer for the Nation po. Si Sister, Victor. Sige po, tayo po manalangin for our nation. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hi, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy namin nilalapit sa iyo ang aming bansa, Panginoon, sa oras po na ito, Lord God. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa patuloy na binibigay mong biyaya, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa patuloy po, Ama, na
pagprotekta mo sa aming bansa, Panginoon, sa lahat na ng mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, Lord God. Naniniwala kami na covered mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy kami na nalangin, Panginoon, sa oras na ito ng protection mo para sa aming bansa, Panginoon, na ikaw po ang manguna at maranasan, Panginoon, sa bansa namin, Panginoon. Patuloy kami na nalangin, Panginoon, ng iyong pag-iingat, Panginoon, at patuloy po, Ama, na maranasan din po namin, Panginoon, pagpapala na nagmumula sa iyo. Lahat ng sumpa, Panginoon, na ginawa ng kaaway sa aming bansa, binawasak po namin, pinuputol po namin yung religious spirit, Panginoon. Ano man po yung mga bagay, Panginoon, na ginawa ng kaaway, tradisyon, Panginoon, na nilagay ng kaaway sa aming bansa, Lord God, patuloy namin itong sinasaway, Panginoon, at makita nila yung katotohanan ng salita mo, Panginoon, na ikaw ang aming kailangan, Panginoon, ikaw ang makapagliligtas sa amin, Panginoon. Lord, we pray din sa aming government, Lord God, na magkaroon ng isang sistema, Panginoon, na maayos, Panginoon, mula sa aming Pangulo hanggang sa mga barangay officials, O Lord God, ng aming bansa, na magkaroon, Panginoon, ng totoong paglilingkod, Panginoon, sa aming bansa, Lord God, at patuloy, Lord God, na yung mga karapat-dapat, Panginoon, na benepisyo para sa mga Pilipino, Panginoon, maranasan po sa aming bansa, Lord God, in Jesus' name. Inalis namin yung korupsyon sa bansang Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. Patuloy po, Ama, na kayo po yung maghari, Panginoon, sa bansang ito, Panginoon, makita at matagpuan ng bansang ito, Panginoon, in Jesus' name, O Lord God. Lord, we pray na patuloy ka rin po magprotekta sa lahat po ng lugar sa aming bansa, sa mga init na nararanasan po namin, Panginoon. Proteksyonan mo po yung mga pamilya, Panginoon, na walang shelter na maayos, Panginoon, sa mga oras na ito. Proteksyonan mo po sila, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. At patuloy din po, Lord God, na sa bawat churches sa aming bansa, sa lahat ng mga lingkod mo, sa lahat ng mga Christian churches, O Lord God. Lord, we pray din pagkakaisa, yung unity. Patuloy po, Ama, na magpagamit sa iyo, Lord God. In Jesus' name, O Lord God. Ganyan din po sa lahat, Panginoon, ng kailangan ng tulong mo ng mga churches, O Lord God, sa bansang ito. Kayo po ang mag-ingat, Panginoon. In Jesus' name, O Lord God. Ganyan din po sa bayan ng Israel, sa buong mundo, maranasan po yung pagpapala mo, pag-iingat mo, yung protection mo, Panginoon. Wala kaming ibang hinihiling, Panginoon. Patuloy po yung salvation, yung mabuting balita, Panginoon, may spread sa buong mundo. Patuloy na yung kaligtasan ay matagpuan ng bawas ang katauhan. Naniniwala kami, Panginoon, na malapit na kami sa oras, Panginoon, na muli mong pagbabalik. Kaya ihanda mo yung buong mundo, Panginoon, sa pagbabalik mo, Lord God. Makita, Panginoon, yung katotohanan ng salita mo, lahat ng deception ng kaaway, alisin mo po, Panginoon. In Jesus' name, makita namin yung katotohanan ng salita mo, lalo pa sa mga unbelievers, sa mga hindi naniniwala sa iyo, sa hindi kumikilala sa iyo, Lord God. We pray, Lord, na patagpuan ka nila, makilala ka nila, at patuloy na wasakin mo lahat ng mga maling paniniwala tungkol sa iyo, Panginoong Jesus. Patuloy po, Ama, na salamat sa pagliligtas mo, salamat sa patuloy na pagtulong mo sa bawat bansa, Panginoon. Kahit hindi ka kinikilala, Panginoon, salamat sa patuloy na pag-iingat mo, Lord God. Thank you, Jesus, O Lord God, sa kabutihan mo, Panginoon. At sa oras na to, patuloy po, Ama, na maghari ka, Panginoon, sa buong mundo. Ikaw pa rin na matagpuan, ikaw pa rin na makilala, Panginoon, sa buong mundo. Salamat po, Panginoon, ng lahat ng ito inihiling po namin. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Po ay dadako sa prayer for healing and church na sa pangunahan ni Sister Linda Torres. Panalangin po natin sa mga oras na ito ang ating mga pamilya at lahat ng may karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord. Panginoon, salamat po na kayo ay Diyos namin na pwede namin lapitan na ng mga oras. Salamat na tinanggap mo kami bilang mga anak mo, Panginoon. Salamat sa karapatan na manalangin at tutugunin ng Panginoon. Kaya sa mga oras na ito, nilalapit po namin sa inyo ang pamilya ng bawat isa dito, Panginoon. Every family in this church, Panginoon, dalangin namin yung pagkakaisa sa pananampalataya. We pray for family salvation, Panginoon, na kung meron pa kami mga kapamilya, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, sa mga oras na ito, nilalapit namin sila sa iyo, Panginoon. Mangusap ka po sa kanila, Panginoon. Palambutin mo ang kanilang mga puso patungkol sa salita mo, Panginoon. Hallelujah. Naniniwala po kami sa pangako mo na manampalataya kami at maliligtas ang aming sambahayan, Panginoon. Gradually magiging kaisa namin sila lahat, Panginoon.
Hallelujah. Dinadalangin din namin sa iyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon. Nalalaman mo po ang nangangailangan pinansyal, Panginoon. Aming Ama, ang bawat pamilya, Panginoon, alam mo po na kailangan man namin ng pera, Panginoon. Kaya humihingi kami sa iyo bilang anak mo, Panginoon, na aming Ama, na tugunin niyo po ang financial needs ng bawat isa at pagkalooban niyo po ng trabaho, ng business, yung nangangailangan ng trabaho, ng business, Panginoon. At dalangin po namin na yung mga may trabaho naman, dalangin namin yung peace, Panginoon, sa kanilang trabaho at maging ilaw sila sa kanilang workplace, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dalangin namin na yung pagpapala mo ay dumaloy sa aming pamilya, Panginoon, sa pamamagitan namin na anak mo, Lord. Dalangin po namin na sa mga susunod na araw, makasama namin sila lahat, Panginoon. At yung pong pag-iingat mo sa bawat member ng pamilya namin, Panginoon, kasama man namin o hindi ngayon, Panginoon, dinadalangin po namin yung protection mo sa mga magulang, sa mga kapatid, mga anak, mga apo namin, Panginoon, ay dumaloy po yung protection mo. Bantayan mo po ng iyong banal na anghel ang aming mga kapamilya, mga bata, Panginoon, sa araw-araw na binibigay mo, Panginoon, salamat na hindi sila mapapahamak, Panginoon. Lord, dinadalangin namin na lahat ng ulo ng pamilya, yung mga magulang, Panginoon, talagang tayuan yung pagkamagulang at maging tayuan nila, Panginoon, yung pagiging anak mo at dalhin nila ang kanilang pamilya at maging halimbawa sa mga anak at mga sambahayan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Dalangin namin yung boldness, yung katapangan ng bawat isa sa amin, maging kami ay anak man dito, Panginoon. Tayuan namin talaga yung pananampalataya namin at makita nila at sila'y maakit din, Panginoon, na hanapin ka. Jesus' name, Lord. Hallelujah. Dinadalangin naman namin ang mga may karamdaman sa mga oras na ito. Nakikita mo po, Panginoon, hindi man namin mabanggit kung sino sila, Panginoon. Sa mga oras na ito, dinadalangin namin na hipuin mo po na iyong makapangyarihang kamay. Sino man ang may sakit sa aming kapamilya, sa aming kamag-anak, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapitbahay, Panginoon, dalangin namin yung healing touch mo po ay ipadali mo sa kanila. Lord, lalo na po yung mga nasa ibang lugar, kahit po hindi namin kapananampalataya, may mga kababayan, yung mga nahihirapan, Panginoon, sa mga kalamidad na nangyari sa buhay nila, ng mga nasunugan. Panginoon, dalangin namin na abutin mo po sila at patuloy na tulungan, Panginoon. Hallelujah. Lahat po na ito dalangin namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon naman po ay papanalangin natin yung Body of Christ at Church Goals na papanguna ni Sister Judy Maris Bonifacio. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. O God, Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, O God. Dinadalangin namin, O Lord, yung buong Body of Christ, O God, lahat ng churches mo, Panginoon, sa Pilipinas, O God, sa buong mundo, Panginoon. We pray, we believe, O God, na nakikita mo yung status ng bawat church ngayon. We pray na pag-apuyin mo, Panginoon, yung mga churches, O Lord, around the world. In Jesus' name, kami ay mga lampstand mo, Panginoon, dito sa mundo. Kami ay pag-apuyin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, we declare na ano man yung gawa ng kaaway sa bawat church para i-deceive kami sa pamamagitan ng maling doktrina, Panginoon, sinasaway namin, O God, in Jesus' name. Lord, bigyan mo ng katalinuhan sa salita mo. Bigyan mo ng discernment, O Lord, yung bawat teachers, O God, yung bawat pastor, yung bawat preacher, O God, in every church. We pray, Lord, na hindi sila ma-deceive ng sarili nilang wisdom. We pray na hindi sila ma-deceive, O God, ng media sa pangalan ni Jesus. Pero Lord, we pray na mag-stand sila sa kung ano yung katotohanan ng salita mo. We pray na i-preach nila, O God, kung ano yung totoong revelation ng word mo, O God.
God, hindi yung emotions lang sa pangalan ni Jesus, oh God, pero yung totoong galing sa Holy Spirit, yung totoong magbabago ng buhay ng mga tao, hindi yung mako-comfort lang sila, oh God, pero yung totoong babaguhin kami from the inside out, oh God, upang maging ready kami, oh God, sa muling pagbabalik mo. Lord, dalangin namin na linisin mo yung buong body of Christ, oh God, in Jesus' name. We pray na bawat Christians, oh God, makita yung totoong ikaw, oh Lord. We pray na bawat Christian mabalik yung banal na takot sa'yo, Panginoon, in Jesus' name. We destroy, oh God, lahat ng false teachings, oh God, sa pangalan ni Jesus, oh God, hindi ito kakalat, ma-expose ano man yung maling katuruan, Panginoon, in Jesus' name. At palagi mong iituro sa, oh God, sa bawat church, oh Lord, yung katotohanan ng word mo, O Lord, in Jesus' name. We pray na sa buong body of Christ, maraming leaders na ma-raise up, Panginoon, in Jesus' name. Bawat kabataan, Lord God, we pray na matrain sila, O God, to be your true disciples, O God, para sa next generation, O God. We pray na yung mga next generation ng leaders, O God, yung next generation ng disciples ng bawat church, we pray na sila ay totoong Kristiyano, O God. Hindi sila malabnaw, O God, in Jesus' name. Hindi mababaw lang yung pagkakakilala nila sa'yo, pero sila yung mga parang early apostles, oh God, in Jesus' name. Sila yung mga early disciples, oh God, na handang ibigay yung life sa'yo, na handang i-preach yung truth, oh God, around the world, in Jesus' name. Lord, raise up true leaders, oh God, sa bawat churches, oh God, around the world, oh God, lalo na po sa ROA, oh God. We pray na yung next generation namin ay maging ready, oh God, to preach your gospel around the world, in Jesus' name. Sila ay maging mga selfless disciples mo, Panginoon, na handang ibigay, Lord God, yung buhay nila, oh God, para sa kaligtasan ng mga Lord, anumang barrenness, oh God, sa we pray, oh Lord, na yung mga hinahayuan namin, oh Lord God, yung mga fina-follow up namin, yung kino-conquest namin, we pray na totoo silang ma-convert bilang mga Kristiyano. We pray na totoong maligtas yung mga souls nila. We pray na makasama namin sila mamaya sa Harvest Day, oh God. Walang magiging excuses, walang magiging hadlang, Panginoon. Pero mamaya, oh God, we pray na yung Harvest Day event na to, oh God, we pray na ikaw yung mag-manifest yung presence mo, oh God, mag-manifest yung healing mo, Panginoon, in Jesus' name. We pray na through this event, ma-achieve namin yung mga goal namin, oh God, lalo na yung goal mo na magligtas, oh God, ng mga kaluluwa sa pangalan ni Jesus, oh God. We pray na lahat pa ng plans mo para sa aming church, we pray, Lord, na makita namin na nangyayari to, Panginoon. We pray na dalhin mo din kami sa promised land mo, oh God, para sa amin, sa promised place mo, Panginoon, kung saan i-worship ka namin, oh God, ng matagal, oh God, yung lugar na para sa amin. We pray na dalihin mo kami doon, Panginoon, kung saan mararanasan namin yung great multiplication, oh God, kagaya ng promise mo kay Abraham. Salamat po, Panginoon. Salamat na mahal mo yung Rock of Ages, oh God. Salamat because you are our rock, you are our foundation, oh God. Hindi kami masyashake, pero makikita namin, oh God, na nalalakaran namin yung vision na binigay mo sa church namin, yung multiplication, oh God, yung salvation ng mga kaluluwa. Lord, maraming salamat po. Patuloy na ikaw ang mag-glorify, oh God, sa changes and multiplication na ginagawa mo para sa church mo. Ito po ang aming dalangin, Lord, in Jesus' name. Amen. So, tayo naman po ay dadako sa ating quiet time. Maaari po tayong umupo or manatiling nakaluhod. Tayo po ay pwede magbuklat ng ating mga Bibles and manalangin po tayo at manghingi kay Lord ng ating mga goals sa cell group, and then po tayo ay manatili na sa kanyang presensya.
ngayon po ay tatako po tayo sa ating mga testimonies. Kung sino po yung nalilid sa inyo na mag-testimonies is maaari po lumapit dito sa harapan. Meron po ba? Meron po bang gusto mag-testimony? Huwag na po kayong mahiya. Maaari na po kayong lumapit dito. Kung ano po yung ginawa ng Lord sa atin ngayong prayer and fasting, maaari po tayo magpatotoo dito sa harapan. Kung wala na pong magpapatotoo is tayo po ay dadako sa ating tithes and offering na pangungunahan po ni Brother Aris. Praise. Ayan. Ayan. Nandiyan pa po ba tayo? Ayan. Hello po. Ayan. So, dumako naman po tayo sa ating pag-ikaput. So, sa oras na ito, i-bless naman po natin si Lord sa ating pagta-tithes. So, ayan. So, nandito pa po ba tayo? Ayan. Napapansin ko parang, ilan to? Ilan to? Ayan. Nandito pa sila. Ayan. So, nasa series pa din po tayo ng why tithing is the first step into ministry. So sabi dito, ayan, paying your tithes is your first step towards understanding the inner working of ministry. So sabi dito, may mga nakalagay na tanong po dito. So how to churches survive? O paano daw po ba nakakapagpatuloy yung ang ating church, ang ating mga services? Sabi pa dito, may nakalagay pa dito, how are pastors paid? So sa ating pong church, hindi naman po binabayaran yung ating mga pastors, pero sabi dito sa pamamagitan ng ating pagta-tithes, isa din po dito is natutulungan din natin yung ating mga pastors. Sabi pa dito, the tithe is the answer to all these questions. Sabi nga dito, ito yung mga sagot para makasurvive ang ating church. So sabi dito, every time you pay your tithes, you demonstrate an understanding of this intimate aspect of ministry. So nagta-tithes tayo hindi lang para matugunan yung yung basic needs ng ating church. Example, yung ating mga kuryente, tubig, ano pa ba, sa transportation, ayan. So, isa din sa pinakamalaking gastos natin is yung ating transportation, yung panggas, pambayad sa nirerentahan nating jeep. So, ayun, hindi lang po doon, pero nagta-tithes din tayo para matulungan natin yung ating mga pastors, yung every ministry na kinabibilangan natin, yung worship team, maintenance, or sa lahat ng ministry natin. So, ayun po, kaya kung mahal po natin ng church, kung mahal po natin ang ating mga pastors, ang ating mga ministry, so ibibigay po natin ng tapat ibibigay natin ng tapat ang ating ikapo para sa Lord. So, sa oras pong ito, kung mahal po natin ang ating church, patuloy po nating i-bless ang ating church sa pamamagitan ng ating pag-iikapot. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Patuloy nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami, Lord God, sa katapatan mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga pagpapala niyo po na ipinagkakaloob sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy nga po, Lord, dalangin namin sa bawat mag-iika po sa iyo, Lord God. Patuloy na ibalik niyo po ito sa kanila ng siksik-liglig at nag-uumapaw, Panginoon. Patuloy niyo pong pagpalain, Panginoon, ang lahat ng kanilang aspect ng kanilang mga buhay, Panginoon. And we declare din sa kanila, Panginoon, maging sa kalusugan, Panginoon. And sa oras din po ito, Lord, patuloy nga po, Panginoon, na sa iyo namin binabalik ng maingat yung mataas na papuri at pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sabihin din po ni... So, ayun po, konting announcement lang po uli. Yung ating pong church ay panatiliin lamang po natin yung kalinisan at kaayusan. And then po yung mga gumagamit po ng palikuran ay lagi natin pong iwanan na malinis yung ating CR. And then po yung sa mga sasama po ng water baptism is ngayon hanggang mamaya na lang po yung payment po para sa mga sasama po. And then sa
sa mga gusto po mag-pledge sa ating church is pwede po natin isama yun sa tag dito sa ilalagay natin sa sobre na pledge for aircon po, and then kung saan man po tayo mag-o-offering. And sa mga nahiya naman po maglagay doon, pwede din po tayo makipag-communicate sa ating mga leaders para po sa pag-pledge sa ating aircons. Salamat. Wait lang daw. Nalinaw yung sa primary. Ayun, okay. So, dahil po sa Wednesday, kailan po ulit yung swimming? Wednesday na. So, sana po maibigay po natin ngayon yung ating mga payment. So, bigay na lang po natin yung payment sa leaders natin. Tapos yung leader, together with yung tribe, yung bayad nila, bigay na lang po natin kay Pass A. Okay po? As much as possible po, kasi mahirap po pag doon pa tayo magbibilangan, tatagal po tayo. Di ba po? May program po kasi tayo. So, 7 a.m. sana nandun na po tayo. Tapos kung di po kayo aware kung saan yung Jade Farm, actually madali lang naman itanong. Parang papasok siya sa loob na gano'n. Malapit lang po dito. Pero kung hindi nyo alam kung saan yung Jade Farm, pwede naman po magkita-kita dito. Pero sana po maaga. Kasi ang init na po. May marami po tayong may hinanda pa events team natin. Ayan. May mga palaro po, may mga kainan. Marami pong maraming inihanda para sa atin. Tapos regarding sa kung sino-sino yung pwedeng sumama, official members, sorry po, pang official members lang po ito. Pero kung gusto po nyo, magpapa-official naman yung iba, kaso sa June pa kasi yung next official, natin, spiritual family class, pwede naman po pa spiritual family class na lang po sa leader. Ayan. So, kung may leader po kayo, sa kanya tayo magpa-spiritual family class para maging official member ka, tapos pwede ka pong sumama sa ating water baptism / church bonding. Ayan po. Kung may mga extra tanong, patanong na lang po sa inyong mga leader. Okay po? Maliwanag? Ayan, yun. Tapos dala na lang po tayo ng kanya-kanyang pagkain po natin. Kasi ang lang talaga natin ay entrance. Yung cottage po, ay wala, free po yung cottage. Tapos yung mga below 50 years old, lahat, below 5 years old po, free lang po. Ayan, sa mga may babies dyan, libre lang po yung below 5 years old. Ayan, yung lampas po ng 5 years old, yung iba 250, yung iba nakaabot sa 150. Thank you pala kay Joanna kung magre-rewatch siya kasi nanlibre po siya ng 5,000 worth ng gift check. So, thank you. Nilibre niya po yung church natin. Kaya tayo nagkaroon ng 150 yung iba. Okay. So, yun lang. May nakalimutan pa ba ako? Okay na. Swimming na! Kita-kits po sa Wednesday. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tanggapin po natin ang benediction ni Lord. By the way, sa mga gusto magpa-pray for healing, birthday celebrants po na nandito. Sa mga nasa online po, hello. Sa mga gustong magpa-pray po, chat nyo lang yung page natin. Ayan, may magpa-pray po sa inyo. Dito sa physical church, magpa-pray po kayo ni Pastor Jay. Ayan, sige po. Taas natin ang ating mga kamay. Sinong gutom na? Sinong hindi nakakain ng malakas? Ayan. No to gluttony yan. Kay Lord natin hihingin lahat ng kailangan natin. Amen? Amen. Sige po. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Leave His countenance upon you and give you shalom. At ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaan na nagmumula kay Hesukristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi ng Amen! Picture na tayo. Picture lang po. Picture lang po. Harap na lang po kayo dito sa likod.